of motivating a group of people to act toward achieving a common goal. Simple lang. Ano ba yung common goal natin? Ang common goal natin lahat, kaya kayo na-involved, nag-join, sumali sa Empowered Consumerism, is para ma-reach ang goals natin o yung dreams natin. Number one, syempre, aside from having a time and financial freedom, importante na tayo ay healthy rin. And I'm glad to say that pag-usapan po yung health, medyo lamang po ang taga-empowered consumerism kasi po we are nasa health, health products. Siyempre, di ba, kahit anong yaman natin, kahit anong ganda sa sasakyan, daming pera natin, pero kung may problema ang ating health, hindi natin may enjoy yung mga bagay na yon. So, sa empowered consumerism, aside kaya tayo very successful because of we have a very effective products, unique products, yung ating mga produkto na yan. So pag maganda ang health ninyo, mas ma-enjoy po ninyo magkaroon ng time and financial freedom. That's the common goal. Okay? Yan ang goal ng company, ng board of directors, ng top management, at yan din po ang goal ng ating mga leaders. And for you to get that goal, anong dapat natin gawin? Anong preparation? Meron binabanggit dyan, to motivating a group of people. And when we talk about motivation, ano ba yung mga motivation? Paano daw mamomotivate ang mga users natin, ang mga entrepreneur natin, ang mga kasama sa empowered consumer? Paano daw mamomotivate yan? There's so many ways para po mamotivate ang ating grupo. Number one, we have to train them. That's why we have this what we call Easy Talks, Zoom training, StreamYard training, para po magbigay ng mga trainings kasi po yun ang pinaka-foundation ng lahat. Tama? Para ma-motivate yan. Every time you conduct trainings, of course, your group will become motivated. Kailangan din po as a leader, you can inspire a lot of people. Not only your group, but a lot of people. Kahit hindi po involved sa ating business, kailangan po na-i-inspire din po yung mga tao sa bahay natin, yung mga kaibigan natin, yung neighbor natin. Kailangan kayo yung mag-inspire. And syempre, meron kayong mga grupo, you know how to lead those people, how to lead your group. Kasi kapag nililid mo yan, namomotivate din naman sila. What else? Kailangan meron tayong support na binibigay sa ating mga followers. And I can say that empowered consumerism, your coaches, mentors, or uplines, even our training specialists, the vice president, ang ginagawa po namin is continuous ang support namin to all our distributors. If you notice, almost every day, we have this what we call Zoom training sa mga different part ng region sa Pilipinas at meron din po mga special training na kinakandak sa iba't ibang parte ng mundo. Okay? So our training specialists are working very hard. The board of directors, Sir John Aspirin, Doc Ed Cabantog, my partner, Sir Georgine Gonzalez, at especially yung support na binibigay siyempre ni Doktora Connie Cabantog. Yung support na yun po, importante yan para ma-feel ng mga users natin, ng grupo natin, ano ba ang suporta binibigay ng top management. Support, kailangan din po as a leader, we know how to challenge our people. Tama? Part yan din doon. Eh syempre, motivation, kailangan ipakita natin sa ating mga consumers, sa ating mga leaders, yung trust. Yung trust, importante yan. One way also to motivate our people, let them feel that we are trusting them. And of course, meron din kasama diyang appreciation. Yan. Siyempre, ang isang leader, you know how to appreciate your group, your people. Appreciation is very important in this kind of business. And we have to empower them. Kaya tama-tama po yung ating title ng company, Empowered Consumerism. We know, and we have to know, how to empower our group. And lastly, yung mga bagay na yon, bago po i-empower, bago nyo po i-motivate ang ating mga grupo, this is very important that you have to know. Ang unang ini-empower, ang unang iminomotivate, bago yung grupo natin, bago yung mga users natin o consumers natin, of course, ang una natin dapat i-motivate ay ang sarili. Because kung hindi kayo motivated or inspired, mahirap po i-motivate ang ating mga grupo. Tama? You cannot give that you don't have. Okay? Hindi mo kayang ibigay isang bagay na wala ka naman. Paano mo i-motivate ang iyong mga grupo kung mismo hindi ka motivated? So that's why this is just a reminder to all of you
That's why we have to discuss this topic. Now, my topic is the essential elements of leadership. Ano ba yung mga pangangailangan? Ano daw dapat gawin para daw maging makabuluhan? Para daw magiging isang tunay na leader? For me, this is the number one slide. This is what we call learned. Yan. Show me my slides, okay? Dapat daw po kaya, for you to become a leader, kailangan daw kayo ay learned. Ano yung learned? Iba yung learned. Yung natuto, iba yun. When we say learned, okay? When we say learned, dapat po, lahat tayo ay nasasanay, nasasanay every time na meron tayong mga trainings sa ating opisina. Ang sabi natin na, okay, para matuto kayo, kailangan nyo po, part ng learnings, kailangan kayo ay uma-attend ng mga seminars, Zoom training. Like before, nung wala pa yung ating new normal, lagi tayo uma-attend sa opisina. Tama, maraming tao dyan. At lagi pong binabanggit ng ating mga mentors, trainers, na dapat tayo ay learned. Tama, dapat matuto. At saan ka kukuha ng mga kaalaman? Unang-una, marami po sa atin ang uma-attend lagi. Ang sabi sa inyo, kailangan nagbabasa ka ng libro. Tama? There are two kinds of learning, types of learning. Tala, please. Okay? Yan. Ako pala yun. Ako pala may control, no? Sorry. Okay? Number one, learned. Yan. Talaga, pag live talaga, medyo may mga pangyayari hindi naasahan, di ba? Intay ako ng intay. Nasa akin pala yung control. Anyway, ano yung learned? Iba yung learned, di ba? Natuto. Ito, learned. Di ba? Yung learned, kailangan po lahat ng natutunan natin, ina-apply natin. Yan. So, sa mga learnings, we always inspire you. We will always remind you na kailangan mating kayo ng Zoom training, Zoom meeting, merong StreamYard, attend kayo ng mga easy talks. Tama? At alam ko po, since nagkaroon ng lockdown, itong pandemic, more than 3 months na po, your uplines, your mentors, coaches, even the top management, almost every day, if you open your Facebook, ang makikita nyo doon, puro sangkaterbang training na. Ang masakit lang yan, ibang mga tao, binababad lahat, inuubos ang oras sa pag-attend. Walang mali doon, dapat lang gawin nyo, di ba? Yung attend ka ng mga motivational videos, na mga ECO, Empowered Consumerism Orientation, merong pang ECAP, merong NECO, merong CISEL. Last night, yung grupo po ni Mark Go, nagkaroon sila ng recognition. Tapos, iba't ibang grupo po ng top 20, mga HOF, meron sila kanya-kanyang mga piniprepare na virtual recognition, virtual training. At syempre, every time kayo a-attend doon, marami kayong matututunan. Like example, aside from a-attend kayo ng mga Zoom training, nagbabasa rin kayo ng mga libro, di ba? We learned two types of learning, isang theoretical, tsaka isang experiential or practical. Tama? Marami sa atin laging nagbabasa ng mga books. Yan. Importante ba tayo nagbabasa ng mga books? Maraming klase ng mga libro. Okay? At pwedeng online, pwedeng offline. Maraming mga motivational books at business books. And of course, every time na tayo nagbabasa ng libro, na-excite tayo, na-motivate tayo, just imagine, sa dami ng libro ngayon, like yung mga libro ni Tony Robbins, yung Awakening the Giant, yung libro ni Jack Canfield, Chicken Soup for the Soul, yung libro ni T. Harv Eker, yung Secrets of the Millionaire Minds, Robert Kiyosaki, The Rich Dad, Poor Dad, si James Clear, ito yung bagong libro, James Clear, ang topic po, Atomic Habit. Meron tayong libro ni Dale Carnegie, yung How to Win Friends and Influence People. Meron tayong Napoleon Hills, yung Think and Grow Rich, Stephen Covey's book, yung The 7 Habits of Highly Effective People. Meron tayong speaker, trainer, or writer, motivator by the name of John Maxwell, Simon Sinek, Zig Ziglar, Jim Rohn, and marami pang iba. Yung mga author and books na binabanggit ko, every time binabasa mo yan, nakakagigil po. Para bang feeling mo, wow, nagiging positibo ka, ang sarap ng pakiramdam. Pero maraming mga tao, gusto kong ma-realize yung lahat, hindi po enough
na kayo ay magbasa ng mga ganun libro. Malaking tulong yun. Don't get me wrong. Malaking tulong yun. Pero kailangan po merong tinatawag tayong application. Importante po yung theoretical na sinasabi, lagi nagbabasa ng libro kahit sa mga lugar, di ba? Marami kang mga koleksyon. Maybe most of you, para bang meron kayong, you have your own library sa bahay ninyo. Basa ka ng basa. Importante yon. But another types of learning is what we call experiential or practical learning. Like before, nung tayo po nasa ibang normal pa, di ba? Yung practical at saka experiential learnings, ito yung nag-home party kayo, nag-one-on-one kayo, yan yung mga experiential, di ba? Yung hinihintay mo ng ilang oras, magpa-promise sa'yo darating, tapos hindi naman dumarating. Tama? Tapos ito naman ngayon, sa new normal, since we're focusing on online, kailangan po itinatagating yung mga Zoom training din. Aside from Zoom training, doon din papasok yung paano kayo mag-i-invite through online. How to present the business, how to follow up your prospect, how to close the sales. Importante rin po yun. Meron lang malaking advantages kapag tayo ay nasa online kasi po, siyempre sa bahay ka lang, basta maganda lang ang wifi mo, maganda ang connection mo, meron kang maayos na microphone at malinaw na lights, okay na po yan. Now, look at this. Experiential or practical training, importante kasi po pagkatapos yung magbasa ng libro, makinig sa mga Zoom training, kailangan meron tayong tatawag na application. Because if you do not apply what you have learned, you are not learning. Kahit po nag-prepare tayo ng sangkatebang mga trainings, modules, how to become successful, how to present the marketing plan, kahit himay-himayin natin yon. Kung kayo naman po ay wala ring application, it's all useless. So, importante, parang ano yun gusto nyo mag-swimming, basa kayo ng libro, how to become a good swimmer. Pero hindi ka naman man lang lumublob sa swimming pool o sa dagat, paano ka matututo? Gusto nyo magpalaki ng katawan, maglumaki yung mga bicep, di ba? Maganda yung dibdib, basa ka ng basa, paano maging tone, paano maging macho. Tama? Basa ka ng basa, pero hindi ka man lang bumubuhat kahit konting dumbbell or hindi ka man lang nagpo-push up, paano ka naman lalagaganda ang katawan mo? So, ibig sabihin, after nyo matuto, after nyo mag-aral, kailangan merong implementation, application, or action. Now, this is the thing. Siyempre, kapag ina-apply po ninyo yung mga natutunan ninyo, this is the reality. Tama? Along the way, there's so many humps. Kahit alam ninyo ang mag-present, kahit alam ninyo ang magkwento, ang mag-invite, hindi maiiwasan. Maraming mga tao na magpa-promise sa'yo. Through what? Magpa-promise na a-attend, kukunik sa'yo. Sasagot yung tawag mo. Hindi darating yan. Guys, kapag nangyari yon, do not be depressed. Huwag kayong aangal. Huwag kayong masasaktan. Normal po yon. Kasi part pa rin po ng learning na pag may mga kausap kayo at hindi dumarating. Imagine niyo, pati sa online, ini-inchang kayo. May experience mo yan. Kasi online, kausap mo, maayos. Baliw na baliw. Tapos, pag nagtanong kayo, what's your decision? Are you going to join our business? Ang katwiran, walang pera. Isabihin, yun yung mga bagay na kahit naka-online tayo, hindi po lahat ng makakausap nyo ay sasama pa rin. Kapag nangyari yan, be thankful. Bakit? Part na naman ng experience mo yan. Part na naman ng kwento nyo yan. Ang sa akin lang, we say learned, lahat ng natutunan mo sa Easy Talks, sa Zoom training, sa ating mga events ng company, ng mga mentors, coaches, or uplines, kailangan merong application. Hindi nyo man gusto ang nangyayari resulta, huwag kayong mainip, tuloy-tuloy lang, hindi nyo mamamalayan, lahat ng nangyayari sa inyo, meron diyang laging natutunan. So after ninyong mag-learn at learned, after ninyong mag-aral at i-apply ang inyong mga natutunan, syempre, mas dapat ang isang leader, di ba? Ang isang leader, dapat meron tayong tinatawag na excitement. Tama? After ng learned, the next topic is excitement or be excited. Lagi mo narinig yan. Lagi mo narinig, be excited. Why? Because ito pong ating negosyo, this is a people's business. Kahit po hindi tayo nakikita yung physical na magkakasama, kahit po sa cellphone lang, kahit po sa Zoom, eto sa video,
malalaman natin ang tao kung excited o hindi. Tama? Mafe-feel mo yan. How? Sa tingin sa'yo, sa pagsasalita, sa tone of voice, yung paghina ng boses, hanggang paglakas ng boses. Kasama yan. So be excited. Kasi po kahit para sa telepono yan eh. I still remember po, no? Nung ako po, when I was still working sa hotel, when I was still in the hotel industry, meron po akong maraming trainings doon. I still remember yung aming mga telephone operator. Telephone operator namin. Siyempre, ang telephone operator, parang ganito rin yan eh. Wala rin nakikita yan. Ang nakikita lang nila, telepono, tapos kung sino yung guest, anong room ang tumatawag, kung yung tawag ba galing sa labas. Alam nyo, meron pa silang mga salamin sa harapan. Salamin pa sa harapan. Para pagsagot sa telepono, good morning, Hyatt, how can I help you? Di ba? Nakikita yung sarili. Para makita nila kung sila ba ay malungkot, masaya, maayos ba ang itsura nila, baka oily mga mukha nila. Sabihin, yun man lang, kailangan ma-feel ng the other line na ikaw ay excited. Ikaw ay willing tumanggap ng mga calls. Tama? Tama, imagine mo. Imagine mo sa telepono, hello, good morning. Yes, how can I help you? Diba? Doon pa lang, sa tone of voice, alam mo na parang wala siyang excitement, para bang malungkot, hindi siya energetic, nakakapanghina, nakakatamad kausapin. So, dito, nasanay po kami, tuturo sa mga aming mga telephone operator na kailangan kapag salita ka, meron kang salamin sa harapan, nakikita mo sarili mo kung ikaw ay maayos. So, be excited. The same thing with our business. Kailangan tayo excited. Lalo ngayon online, di ba? Minsan nga, yung mga ito, ibubuking ko sa inyo. Yung mga trainers, di ba? Minsan naka-coat pa, maganda yung mga kasuotan. Tapos sa baba, naka-boxer shorts naman. Okay lang yun. Basta importante kung ano yung nakikita. Pinaghahandaan lagi yan. Be excited. Now, as a leader, as a networker, as an entrepreneur, paano mag-excited? Umpisa natin. Umpisa pa lang. Siyempre, pag-isip pa lang. Start your day. Start your day with a prayer. Prayer. Importante yon. Say, bakit prayer? Natural. Siyempre, pag-gising mo, kailangan meron ka agad na guide. Di ba? From Supreme Being na gumaguide sa yung Diyos natin. Di ba? Pag-gising pa lang, pray. Doon sa magandang umpisa yan. Pray, Lord, thank you dahil ito, nagising ako sa magandang umaga. Okay, maraming mga challenges na haharapin, pero I know something good will happen to me today. Yan. Imagine nyo, paggising pa lang, masaya ka na. Something good will happen to me today. Ina-attract mo. Kasi kapag binago nyo, yung paggising mo, wala ka sa kondisyon. Parang you wake up on the wrong side of the bed, yung Diyos ko, ano kayang kamalasan ang mangyayari sa akin sa araw na to? Kapag ganun sinabi mo, kung anong kalamasa, kung anong kamalasan, kung anong problema ang dating sa buhay nyo, yun po yung mangyayari. So baguhin mo. Pagising pa lang, smile and pray. Yes, something good will happen to me today. God is good. God is great. Imagine mo, what a welcome, what a morning. Tama? Then, meron kang affirmation. Yes, I'm blessed. I'm beautiful, I'm handsome, I'm good, I'm amazing, I'm great, I'm a winner, I am a champion, I am rich, I'm a multi-millionaire, I am healthy. Just imagine mo, yung mga ganong salita, kapag ina-affirm mo sarili mo, what would you feel? Iba ang pakiramdam. So umpisa pa lang, pray, then affirmation. What else? Para ka maging daw excited. And there are so many reasons para tayo maging excited o maging masaya. Unang-una, maraming mga tao ang nagtatanong sa amin every time kami ay nag-Zoom training. Even nung tayo po ay nasa normal pa before, ang sabi sa amin, Sir, napansin po namin, ang mga training specialists, kayong mga vice president, even yung mga uplines, mga top earners, they're always excited. Lalo pala kayo, vice president at training team, di ba? Because we always travel. Ngayon po, wala kaming travel, pero almost every day, meron kayong mga Zoom training. Alam mo, sabi sa amin, Sir, hindi ba kayo nakapagod? Alam mo, sa totoo lang, medyo nakakapagod to, yung salta ka ng salita. Salta ka ng salita na wala ka nang nakikita. Mas nakakapagod kaya yun. Kasi yung meron kang kausap, mas okay pa yun eh. Pero ang lakas po makadrain na pag ang kausap mo lang, yung laptop sa harapan mo, malakas makapagod yan. Kasi po walang reaction, di ba? Pero ang sabi namin,
Para hindi ka mapagod, enjoy. Enjoy what you are doing. Tama? Sa totoo lang po, ini-enjoy namin ito. Sabi nga namin, di ba? If you ini-enjoy mo at dapat mahal mo ang ginagawa mo. Tama? Sabi ko, love, di ba? Yung the word love. Kasi pag mahal mo, pag gusto mo ginagawa mo, para bang you'll never work a day in your life kapag mahal mo. Di ba? This remember, may kwento sa NDO ko, di ba? Pag mahal mo isang bagay, like ka excited. Nung meron kang girlfriend, yan. Nalala mo yung sa NDO ko? Di ba yung may mga mag-shota, pag bago pala mag-shota, they're always very excited. Hindi sila nakapagod. Umaga, tanghali, hapon, gabi, magkasama. Tama? Hindi nakapagod. Lagi excited. Naglalakad lang, namamasyal sila. Kahit wala silang pera. Naglalakad, holding hands lang yan, di ba? But very, very excited. What? Mahal niya ang isa't isa. Para bang ayaw nilang maghiwalay. Imagine mo yung taong in love, yung taong excited, ayaw nilang maghiwalay. Yung matipong sabihin nung lalaki, oh sweetheart, uwi ka na ha, kasi gabi na. Ano sabi ng babae? Mamaya na. Miss pa kita di ba? Sabi ng lalaki, alam ko miss mo ko, pero gabi na sweetheart Kailangan mo na magpahinga. Mamaya na tayo maghiwalay. Kwentuhan mo na tayo. Pag nakita ng ibang mga tao yon, alam mo sabi, grabe ang arte naman ng mga to. Di ba? Naaartehan tayo sa mga ganong klaseng sitwasyon. Pero yung mga taong yon, wala silang pakialam kung ano sasabihin ng ibang mga tao. Basta importante, love nila ginagawa nila, love nila at isa, they're very excited. Di ba? Minsan nga may mag-shota pa before Kapag namamasyal, yung lalaki, di ba, yung babae, halos magkahawak, halos magkayakap. Imagine mo, naglalakad, halos magkayakap, naglalakad. Ang sabihin ng mga tao, pambira yung mga mag-shota na yun, napaka-OA, overacting. Naglalakad na, magkayakap pa, di ba? Ang arte-arte naman. Alam mo sabi, wala silang pakialam kasi in love sila. Ayaw maghiwalay. Isabihin, the same thing sa business natin. Dapat excited kayo. Dapat in love kayo. At kapag na-in love ka sa negosyo natin, ang sabi ng mga hindi natin ka-member, ang sabi ng ibang mga tao, alam mo yung mga tao sa empowered consumerism, ang aarte, tama, ang OOA, post ng post kung ano-ano, lagi sa excited, nagpo-post ng mga kinakain nila, ng mga lugar na pinupuntahan nila, di ba? Alam mo bakit ang pinopost namin yun? Kasi excited kami. Ba't kami excited? Especially ang ating mga top earners. They're very excited to post yung mga achievements nila. Why? Kasi po, yung mga pinaghirapan nila ay nagkaroon ng katuparan. Nagkaroon ng magandang resulta. So huwag kayong mahiya mag-post ng achievements ninyo. It only proves na nagkaroon kayo ng magandang resulta because of this business, because of your excitement. So be excited, love what you're doing, because if you love what you are doing, you will never get tired. Now, paano ka maging excited? Simple. Kailangan, ang number one dyan, excited ka, kailangan positibo ka mag-isip. How can you be positive thinker? Umpisa mo, paano mag-isip? Be thankful. Doon papasok yung special topic natin na masarap pag-usapan, yung count your blessing. If you want to become excited, simple lang po. Count your blessing. Kapag nagbilang kayo ng mga blessing natin, bigla kang mapapangiti. Tama? Doon pa lang the moment na paggising mo, humihinga ka pa, blessed ka pa Imagine mo, nakakahinga ka ng maayos. Guys, listen to this. Let's not talk about material things. Yung breath mo lang, yung paghinga mo lang, is a number one blessing. Nakakahinga ka ng maayos. Tama? Isa sa pinakamasarap na nararamdaman ng tao, yung humihinga. Imagine may mga pasyente, COVID-19 victim, patient, para bang they have difficulties in breathing. Ang hirap huminga. Ikaw tumatakbo ka lang, di ba? Hinihinga ka, ang hirap ng pakiramdam Tama? Mas more yung mga taong yun na talagang hindi na makahinga and malapit ng mawala sa mundo. Sabihin, kung kayo ngayon ay nanonood ngayon, doon pa lang blessed ka. Bakit? Buhay ka pa. Nakakahinga ka pa. Number one gift sa atin yan. So every time, kung any challenges na nararamdaman mo, na encounter mo, okay lang yan. Importante, maayos ang ating paghinga. Buhay pa tayo. What else? Nasaan kayo ngayon?
Most of you, nasa bahay lang kayo. Be excited, count your blessing because we are in the comfort of our home. Meron tayong bahay na natitirahan. We are surrounded with our family, loved ones natin. Ang iba sa atin, katabi yung asawa, kasabi, kita yung magulang, yung mga anak, naglalaro dyan, nasa bahay kayo. Maraming mga tao ngayon, Diyos ko, hindi wala maayos sa tirahan. So, ngayon pa lang, be excited, count your blessing. We have enough food to eat. Tama? Ang problema nga ng ibang mga tao, minsan pag kumakain sila. Ang problema just breakfast pa lang pag-uusapan, ano kaya ang lunch mamaya? Ano kaya ang dinner mamaya? Ano kaya ang lunch bukas? Imagine mo, hindi ka patapos mag-breakfast. Ang iniisip mo agad kung ano lulutuin mo ng tanghalian o hapunan. Ibang mga tao po. Pagkain, kulang. Pagkain, halos wala. Ang food nila, depende sa ayuda. Depende sa suporta ng gobyerno o nagbibigay ng mga NGOs for them to have a decent meal. Decent Minsan nga po, hindi na po decent meal ang kailang kinakain. So what else? Meron tayong internet access. Importante po yun. And especially count your blessing because we have empowered consumerism. One way to become excited, one way to become joyful or feeling blessed na alam natin lahat na marami po mga businesses, malaking kumpanya, airlines, hotel industry, tourism, restaurant, halos 50%, more than 50% ng mga businesses affected. Ang dami nag-file ng bankruptcy. Ang dami ng mga jobless o unemployed. Pero sa atin po, sabi ko nga kagabi sa aking training, ibang mga kumpanya po ay nagtatanggalan. Nagtatanggalan po ng mga empleyado. Ulitin ko maraming kumpanya nagtatanggalan po ng mga empleyado. Good news, count your blessing, be excited, be thankful. Why? Because here in empowered consumerism, dito po ay nagkakatanggapan. Wow! Sa labas, tanggal ng tanggal, walang mga trabaho, empowered consumerism, tanggap ng tanggap. Be excited. Why? This opportunity, empowered consumerism, is an equal opportunity. Lahat kayo ay pwede. Mga kaibigan ninyo, regardless of your background, your race, religion, your color, it doesn't matter kung anong mga background ninyo. Lahat kayo ay pwede. Pwede pong sumama, mag-join, mag-participate, or ma-feel na ninyo kung ano ba yung aming ino-offer sa inyo na empowered consumerism. Again, always be excited and count your blessing. Are you with me? Now, after na excitement, syempre, na-excite ka na. Learned ka na, tapos excited ka pa. Ang next naman doon, yung ating tinatawag na kailangan adaptability or kailangan adaptable ka. Ano yung adaptable? Siyempre, parang importante yung adaptable ka. Meaning, kailangan yung makaka-relate, di ba? Para mas maliwanag. Ano ba yung meaning ng adaptable? Para mas maliwanag, mas maunawaan nyo. Adaptability o adaptability. Adaptability means one is able to quickly respond to changing trends. Nag-iba ng mga trends ngayon, di ba? One is able to quickly respond to changing trends, innovation, industry shifts, and so forth. Sabihin, ito yung mga bagay na kailangan mabilis ka mag-respond sa mga pagbabago. Ano yung pagbabago? Dati normal. Ngayon, new normal. Dati, ang empowered consumerism po, para makapag-build ka ng network, kailangan maghahakot ka ng tao. Maghahakot ka ng guest, prospect mo, dadali mo sa office. Tama? Tapos may palakpakan sa milyon, 2 milyon. Tapos dati, dikit-dikit. Ngayon po, changing trends, innovation. Sa new normal po, kailangan merong social distancing. Tama? So kaya po, very effective ngayon yung online. Tama? Mas marami pa kayo na ma-i-invite. Limitless yun. Tama? Unlimited. Yun ang number 1 na kailangan ninyo maging adaptability. Now, there are signs. Paano pag mag-i-invite ka, ikaw mismo, malalaman mo kung ikaw ba'y nakakapag-adapt sa mga situations, sa mga innovations. What are the signs of adaptable people? Number 1, adaptable people, they experiment. Tama? Siyempre, bago sa atin itong lahat. Itong COVID-19, itong lockdown, GCQ, MCQ, ang dami-daming CQ, di ba?
Bago sa atin to. Kailangan matuto kayo mag-experiment. Personal experience ko, ano yung adaptable people experiment? Ano experiment na ginawa ko? I've been in this industry for more than 2 decades. Ang tagal nun. Sanay po ako na mag-conduct ng trainings in front of so many people. Tama? What else? Mentoring session ko, nakikita ko yung tao. Siyempre, hindi po ko sanay po talaga sa mga online. Sa online, hindi ako sagad sa online. Pero wala akong choice. Since this is the new normal is through online, kailangan kong mag-adapt, experiment. Alam mo po, bago ko makapag-start, I still remember the first time ako mag-conduct ng Zoom training. Ang lugar na pinuntahan ko, grupo ang pangalan nun, Adrian, taga Singapore. Di ba? Sila po ang kauna-unahan ko na nakausap sa Zoom. Kauna-unahan ko na nakausap sa Zoom. Experiment ko ang tagal, di ba? Ang dahil kong palpak, hindi mo makakonect, blah, 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 di ba? So, experiment. Habang experiment ka, may mga palpak kayo, pwede mapansin, nag-i-improve ka. So, adaptable people experiment. Adaptable people see opportunity where others see failure. Naku, paano yan? Paano magiging successful ngayon? Sanay po ko sa field. Tama? Problema ito. No, this is an opportunity. And speaking of opportunity, one of our top 20 by the name of Jason Hatico, si Jason, yung founder ng HITS, the first time po nag-announce ng lockdown, ito si Jason, sabi niya, nagpunta sa office, kinausap si Doc Ed, si Sir Jurgen and myself na, Sir, paano to? Yung downline po namin, kami lahat nahihirapan kasi po kami po ngayon sanay po kami sa field, hindi kami meron sa online. Tama? Paano to? Baka kami mag-fail. Pero sabi namin, di ba, si opportunity. Ngayon po, I was in the office yesterday. Ang grupo po ng HITS, leadership of Jason, ngayon po, super dami ng mga pay-in. Sabi, Sir, ang sarap pala mag-online. Nakaka-addict. And speak of addict, example, Florife Andales, Hall of Famer natin, based sa Cebu. Isa sa pinakamalaking grupo, Infinite. Tama? Walang alam sa online. Nakapag-build ng grupo through offline. Ngayon po, almost every day, ilang session ng mga Zoom training nila. Ang sabi niya last time, he was interviewed by our training specialist. Sir, grabe po, nakaka-addict pala ang online. Sabihin, from failure, nakita nila yung opportunity. They can easily adapt. Adaptable people think ahead. Yan. Think ahead. Anong think ahead? Kaya po I really appreciate yung ating top management through the leadership of Doc Ed, Sir John, and the Dr. Connie. Bago po ganun ng lockdown, isip pa agad, mag-lockdown tayo. Anong dapat gawin? Nag-set up kami ng studio sa office. Tama? Nag-meeting kami kaagad. Paano susuporta ng ating mga leaders, mga distributors? They think ahead. Adaptable people are curious. Curious ka, paano ba ginagawa to? Diba? Bakit ibang mga tao nahihirapan, pero marami rin mga tao na gumaganda ang business. Pag ang business mo online, sa essential products, sa service, naging curious ang ganoon tao, adaptable, nagiging curious. Bakit merong mga nag-fail, pero bakit marami nagiging successful o mas lumalaki ang business nila? They got curious. Adaptable people talk to themselves. Yan. Ano yung talk to themselves? Hindi to sira ulo, nung kinakausap sarili. Iba yun. Yung tipong, nasa na kaya si ganito? Iba yun. Iba yung kinakausap sarili. Yung talk to themselves, di ba, pag may ginagawa ka, ito na, meron ng COVID, di ba? Kailangan maging ready ako. Yung kinakausap mo sarili mo in a positive way. Yes, kaya ko to. I can handle this. Hindi ako maapektuhan ng pandemic na to. Di ba? Kung ibang mga tao mahirapan, ako hindi. Kaya ko to. Talking to themselves. Importante yan. Adaptable people don't blame. Diba? Yung nasa blaming stage. Kapag kinakamusta mo isang distributor, kumusta ka na? Mentor, coach, talagang grabe ang buhay ko ngayon. Dati nahihirapan na ako nung normal pa. Lalo pa ngayon, nahihirapan ako. Kasi naman yung COVID-19 na yan. Sinisisi COVID-19. Hindi mo kayang kontrolin ang COVID. Calamity, yung mga ganong kasing pangyayari, hindi mo kayang kontrolin yan. Huwag mong sisihin ang ibang mga tao.
Kailangan matuto ka mag-adapt, mag-adjust. Tama? What else? Adaptable people open their minds. Kailangan open-minded kayo. Kailangan bukas ang isipan ninyo. Kahit may pandemic, kahit may COVID-19, anong dapat gawin? Anong preparasyon? Conditioning your mind. Think positive. And adaptable people have what we call a survival attitude. Siyempre, may survival attitude. Importante ba na napalaban ka? Di ba? Hindi pwedeng na walang mangyayari sa'yo, kailangan maging palaban ka. And we talk about being survivor. Sabi nga sa isang sayings ni Charles Darwin, ano sabi niya? It is the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. Diba? Alam mo, kahit po malakas ka, matalino ka, hindi po yan ang basihan para kayo ay mag-survive sa ganitong klaseng situation. Kailangan po, mabilis ka mag-adapt sa change. Siyempre, may mga pagbabago. Change is necessary. Di ba sabi natin, for success to happen, change is necessary. But change should be long-last, otherwise, success will be short-lived. So, for the word adaptability o adaptable, change. At siyempre, pag kayo ay may pinagbabago, isang bagay na bago sa'yo, you will feel uncomfortable. Lahat po tayo, especially mga hindi pa sanay sa online, lahat po tayo, with the first time na tayo ay nag-conduct ng trainings through online, tayo po ay nag-invite, nag-present through online, all of us will feel uncomfortable because it is new to us. Do you agree? Lahat ng bagay, pag first time mong ginawa, hindi ka sanay, mahirapan ka. Everybody, please raise your right hand. Lahat kayo, raise your right hand. Close it. Up. Close. Up. Close. Up. Close. It is easy. Tama? Kapag pag inataas mo kami mo at sinara mo, kasi sanay ka sa mga bagay na yan. Without any thinking, pag nagsara mo yung kamay mo, bukas sa kamay mo, pag sara mo, the same yan. Pero baguhin nyo. Kung pag sara mo, yung left hand mo ay nasa taas, ang right hand mo ay nasa baba, baliktarin mo. Sa umpisa, mahirapan ka. Kasi hindi ka sanay. Sanay ka, mabilis, di ba? Pam, 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 pam. Yung left hand mo, sa taas. Pero pag binalitad mo yan, sometimes mahirapan ka. Kasi mga bagay na bago sa'yo sa umpisa, hindi mo kaya makapag-adapt o makapag-change. You feel uncomfortable. Pero pag nasanay kayo, diba sabi nga sa habit, it take 21 days to form a habit. Pag nasasanay ka na, mabilis na. So it's the same thing po sa ating online training. Online marketing. Tama? Sa new normal. Sa bago, uncomfortable pa. Pero ginagawa mo lagi. Ginagawa mo every day. And it became a habit. Everything nagbabago. Adapt, change. Kailangan, kung saan ngayon, kabubuhay mo, kung kailangan mag-online, essentials, delivery, doon kayo dapat mag-a-adjust. The next letter is D. Okay? After learned, excited, adaptable, next is disciplined. Wow! Importante ba ang sa isang leader ang mayroong disiplina? Oo naman. Importante ang mayroong disiplina. Discipline is crucial yan. Crucial sa ginagawa natin ang discipline. Siyempre, paano ba magiging disiplina? Yung mind, health, body, tama? Paano magiging disiplina yan? And there are so many traits. Maraming mga traits yan para maging discipline kayo. Ito maganda rito. As a leader, kailangan disiplinado kayo. Ano mga traits ng leadership? They commit. Yan. Disciplined people, they commit. Kumbaga sa ating NDO, yung commitment, whatever it takes. Eto, mag-commit ka. Whatever it takes din. Kung kailangan mo gumising ng maaga, kailangan mo gumising. Yun ang commitment mo. Kailangan kung ano yung plano mo, whatever it takes, masunod yung plano mo. Yung schedule mo, whatever it takes. And disciplined people, they avoid temptation. They avoid temptation. Disciplined people. Kahit nakalatag na sa harapan mo, kailangan iwasan mo yan. Example, pagkain. Gusto nyo mag-diet. Tama? Gusto nyo mag-diet. Discipline. Saan katerba po ang pagiging, ang discipline na kailangan
sa mga taong gusto mag-diet kasi po napakasarap talagang kumain. At minsan yung pagkain pa na masarap, yung pa yung bawal. Doon sa mga mahilig sa sweets, di ba? Ice cream, cake, yung mahilig sa mga lechon, yung mga tipong ganun, Diyos ko, lechon, chicharong bulaklak, mga inihaw na baboy, di ba? Sabihin, gusto yung maging sexy, gusto yung maging healthy, tama? Gusto mong papayat. Kailangan, kahit nakaharap sa'yo yan, iiwasan mo. Iwasan mo. Tukso yan eh. Di ba? Tukso. Iwasan ng tukso. Temptation. The same thing bilang networker. Sa ngayon po, syempre, you want to build network. Gusto nyo mag-invite, mag-prospect, di ba? Maraming mga tao na gusto mong imbitahin. At minsan, mayroong mga taong gusto mong imbitahin, sa ibang grupo naman. Bisa naman na temptation na lipat na lang ako sa iyo. Ayoko ng upline ko eh. Ba, imagine mo, isang leader lilipat sa grupo mo. Masarap tanggapin nyo kasi alam mo, producer yun. Tama? Pero alam mong bawal. Temptation yun. Kasi sabi sa company policy na bawal ang manulot. O kaya naman, magbabagsak presyo para mas makarami ka ng benta. Bagsak ka ng presyo. Magkakamada ka. Pag nagkamada ka, laki ng income mo. Di ba? Temptation yan. Avoid. Avoid temptation. Traits of disciplined people. Marami pong temptation sa negosyo natin. Kaya siyempre, part ng isang leader, tama? Being isang leader, kailangan discipline ka. Pag alam nyong mali, pag against sa company policy, huwag mo nang subukan pang kontrahin ang company policy. So, siyempre, when say temptation, mga tukso. Kasi kaya tukso yan, bawal eh. Tama? Pag bawal, iwasan. Kasi may enjoy mo man yun. Yung temporary satisfaction. Temporary satisfaction kapag meron kang in-invite o meron kang mga taong sinulot o nagbenta ka ng baksak presyo o nagkamada. Temporary lang yung satisfaction na yun. Pero sooner or later, pag nagka-bookingan, di ba, sira pa pangalan nyo. Disciplined people, they take care of themselves. Yan. Siyempre, as a leader, kailangan healthy ka. At for you to become healthy, kailangan discipline ka. Ingatan ang sarili. Proper diet, proper nutrition, exercise, enough sleep. Guys, sabi sa training before na whatever it takes, patay kung patay. Di ba? Di ba? Walang tulugan. Actually po, yan yung mga salitang ano lang, yung walang tulugan. Pero sa totoo lang, discipline po, we have to take care of ourselves. Aanhin ninyo yung inyong magandang income, magandang resulta kung may problema naman ang mga health natin. So, importante yan, ha? Kapag ang health mo ay affected, buong grupo mo affected. Kasi leader ka eh. At hindi lang buong grupo mo, pati family mo affected. Hindi lang ikaw ang maaapektuhan pag may sakit ang tao. Pati yung mga tao nakapaligid sa iyo, affected diyan. Iisipin ka. Siyempre, mahal ka ng mga magulang mo, asawa mo, anak mo, isipin ka. 'Di ba? Yung medisina mo. So, meaning you have to take care of ourselves. Importante 'yan. Kaya nga balance, 'di ba? May exercise, proper diet, nutrition, pahinga, kailangan 'yan. Disciplined people, they work at developing habits. They work at developing habits, yung nabagi ko kanina. Kailangan yung habits mo, maayos yan, di ba? What else? They lead with their mind over their mood. They lead with their mind over their mood. Ano yung sabihin nun? Yung disciplined people, they use their mind kaysa sa kanilang mga moods. Di ba? Parang ito yan eh. Kung ano ang set ng mind mo, kung anong mind setting mo, yun po ang galaw ninyo eh. Diba? Kaya nga mayroong kasabihan na kaya ang tao po, ang ugali niya, ang kilos niya, depende kung anong iniisip niya. Kung iniisip niya puro problema, ang galaw niya, hindi siya excited. Pagkausap mo, mabigat kausap. Pero ang taong positibo, taong masayahin, taong full of hope, pag magsalita yan, iba magsalita. Iba yung dating. Kasi control yung mind. Gano'n ka-powerful ang mind? Ganito yan. Parang sa situation na do not make any major decision if you are mad. Kapag galit ka, huwag kang gagawa ng mga major decision. Kasi ang decision mo,
based doon sa, yung mood mo, depende doon sa utak mo eh. Kapag magulong utak mo, huwag kang gagawa ng mga major decision. Maraming na naapektuhan. Maraming mga distributors, I'll say it again, maraming distributors, leaders, ang umalis sa kanilang mga upline, umalis sa company. Why? Kasi may galit, may tampo. Diba? Sabihin, pag may tampo ka, iba ka mag-isip. Lahat nakita nyo pangit. Ang nakalimutan nyo, wala namang perfect na upline, mentors, walang perfect na trainers. Tama? Kumpanya, walang perfect. Kaya huwag kang magagawa ng major decision. Binabanggit ko yan kasi marami mga taong umalis sa empowered consumerism kasi may tampo. At meron sa kanila, marami sa kanila, gusto bumalik. Nagsisisi pa nga eh. Kasi kaya mo nakapag-decide ng ganun, nagtatampo kasi ako eh. Para hindi ako kasi importante eh. Para hindi ako pinapansin eh. Nagsisisi. Tama? Iba naman, gusto bumalik, kaya lang may pride. Ibig sabihin, sana, hindi ko sinabing ganito. Kaya nga, medyo you have to guard your mind, guard your heart, and do not make any promises if you are happy. Pag ang tao masaya, ipinapromise lahat. Makuha lang, sumama ka lang sa grupo ko, ito sa'yo, ito yung spillover ko, ito yung suporta ko sa'yo, di ba? They promise everything. 1 year, 2 years, 3 years supportahan kita. They promise everything. Kasi feeling niya, agila to. Tama? Tapos nag-iiba. Do not promise everything. Okay? And adaptable, disciplined people, they clearly define their goals. Alam nila, once nag-join sila sa empowered consumerism, ano ba yung goal nila? Not only, hihimayin mo yan. You want to become healthy, to have time and financial freedom, hihimayin mo yan. What else? Disciplined people, they live and die by deadlines. Diba? Don't take it literally, yung live and die. Diba? You say, live and die by deadlines. Yung whatever it takes din yan. Kailangan, by the end of this year, by December, kung kailan mo ng cut-off, kailangan, or sa August, kailangan Millionaire Circle member na ako, kailangan global ambassador na ako, di ba? What else? Successful people or disciplined people, they keep their eye on the prize. Na kahit nahihirapan sila along the way, which is true, mahirapan ka along the way, may mga challenges, may mga humps, may mga obstacles, but they keep their eye on the prize. Yung hindi nakikita yung mga nakapaligid, basta ang tingin ko, gusto ko maging successful, gusto kong bigyan ng magandang buhay ang pamilya ko, doon sila nakatingin. Traits of disciplined people. Now, after learned, after excitement, after adaptability and discipline, kailangan maging encourager din kayo. Ano encourager? Nag-i-encourage ka, di ba? Kasi nag-i-encourage kayo, dito papasok yung paano mo i-motivate yung grupo ninyo. Motivation. Encourager. Okay? Pag nauuhaw kayo, iinom kayo. Are you with me? Are you learning? Yes, di ba? Encourager. Essential elements of a leadership. Next doon ay encourager. Ano yung encourager? Along the way, you as a leader, hindi maiwasan yung inyong mga grupo, mga downlines ninyo, kung medyo komportable yung buhay ninyo. Siyempre, pag ang group nyo ay nag-start pa lang, this is the reality, online or offline, they will promise you na, sometimes you promise to your group na just work hard, magkakakotse ka, gaganda buhay mo, komportable buhay mo. Diba? Pero in reality, pag tumatagal ka sa networking, hindi lahat ng kausap ninyo mag-join sa inyo. Doon importante, lumalabas yung mga mentors, mga coaches, mga uplines. Kailangan kaya mong i-lead, i-motivate, i-train, i-guide, i-encourage ang down ninyo. But as I mentioned a while ago, kailangan kayo mismo, kaya mong i-encourage, i-motivate ang sarili mo. Now, paano mo i-encourage ang kaibigan mo? Reality lang. Kaya nga minsan importante na alam nyo ba yung taong magaling mag-encourage, magbigay ng mga trainings, encouragement o motivations? Alam mo kung sino yung mga taong yon? Mostly yung mga taong ito yung mga bugbog sa rejection, bugbog na, di ba? Kayo ba'y naka-experience na may nangako sa inyo na magpipayin?
tapos hindi darating, hindi mag-join. May nangako ba sa inyo na sabi, marami siyang kaibigan, mag-join yung kamag-anak, mag-join yung best friend, yung neighbor nila, barangay captain daw siya, madami siyang hatak, presidente siya ng isang organisasyon, di ba? Yung bang tipong in-excite kayo, tapos at the end, hindi rin pala mag-join, hindi rin pala darating. What would you feel kapag gano'n? Di ba nanghihina kayo? Doon papasok, kung nag-gano'n na experience ng mga grupo ninyo, doon ka papasok. Kaya mas gusto ko po minsan, yung mga uplines, mentors, coaches, bago ka maging successful, mas gusto ko na dinanas nyo yung lahat ng klaseng mga challenges. Tama? Mas gusto ko pa kahit medyo ma-delay ang income ninyo. Basta yung experience mo, mas malalalim. Kasi po, pag sinuwerte ka, at lahat in-invite mo ay sumama, matutuwa kayo, kumikita kayo. Pero siyempre, bawat grupo, bawat networker, bawat downline, hindi po lahat yan gigil na gigil, minsan nahihirapan. Kapag nahihirapan ang downline mo, ang tendency niya pupunta sa inyo, hihingi ng encouragement. Upline, nahihirapan ako i-encourage mo nga ako, i-motivate mo nga ako. Paano kapag hindi ka nahihirapan? Paano pag hindi ka, di ba, kung lahat ng nangyari sa inyo ay maganda? Ano sasabihin mo sa prospect mo? Ha? Ganun ba? Nahihirapan ka? Yari tayo niyan. Anong gagawin natin? Hindi ko alam. Kasi na-experience mo, hindi ko na-experience yan Sabihin ng downline mo, ganun ba? Quit na lang kaya ako. Bakit? Hindi mo siya na-encourage Why? Wala ka kasing pinaghuhugutan. Bitin ko ang taong magaling magbigay ng mga trainings, motivations, ito yung mga taong marami sila na encounter na mga hirap o challenges. So again, kapag nangyari sa inyo yun, be thankful, pinapatibay lang kayo niyan at pinapaganda ang inyong mga istorya. Ang tanong, sir, ano ba yung mga dapat namin gawin para kami maging encourager? I'll give you 5. How many? 5 important powers of encouragement. Important na, may power pa. Important powers of encouragement. Bakit daw very powerful kapag nagbibigay ng mga encouragement sa grupo ninyo? Number 1, encouragement, it provides awareness. Kapag kausap mo yung downline mo na depressed, nahihirapan, ini-encourage mo yan, kinakausap mo yan, na-aware sila. Ganun ba yung upline? Yung upline kasi ganito po Mentor, kasi ganito nangyari sa akin, di ba? Yung magulang ko, baka daw yung ating magulang ko ay maniwala sa akin, baka daw yung ating produkto ganito, baka daw yung ating easy online, bakit ganyan? Di ba? Siyempre, yung mga taong na walang alam o kulang ang kaalaman, yung doubts niya, mga duda nila, mataas, di ba? Kapag nag-i-encourage kayo sa grupo ninyo, na-aware sila sa mga nangyayari sa sistema. Awareness, importante yon. Saan sila kukuha ng awareness? Aside from mga trainings na binibigay ng mga top management, ng training specialist, ng mga uplines, ng mga vice president, kayo dapat bilang mga mentors. I-aware mo sila. Encouragement, it creates belief. Kapag bago lang po ang inyong mga guests, bago pa lang inyong mga users, ang mga associates, kapag bago pa lang yan, importante na kadikit ka nila. Kasi po, the more mo silang kausap, ini-encourage mo lang, yung belief nila tumataas. Tama? Ang belief nila, pag may mga tanong yan, na hindi na sasagot, doon papasok ang duda. Kaya ang duda ay nawawala. Aside from that, kailangan merong suporta tayong lahat. Kayong mga mentors, mga coaches o uplines, para yung belief ng mga grupo ninyo ay tumaas. Encouragement, it builds confidence. Do you agree? The more mong ina-appreciate yung mga grupo ninyo. Ako, I could say na hindi man sa pagmamayabang, siguro ako yung tipong tao na na takot sa tao before. Mahiyain po ako. Kasi lahat naman tayo nakakaranas ng fear. Yung fear of talking in front of so many people. Ito nga lang po, iba sa atin na wala nang kausap, naka-live lang, di ba? Ang kausap lang, laptop na, medyo ninervous pa Sabihin, encourage every time we encourage our group, yung confidence level, tumataas yan. Yung pag kinumusta mo lang sila, friend, baka hindi ako maging successful dyan. Baka hindi ko kayang gawin yan. Sabihin mo,
Kung nagawa nila, kaya mo rin gawin yan. Marami hindi professional, maraming undergraduate, iba dyan, dating lang Barker, hindi nakatapos ng high school o elementary, pero very successful. Kaya mo yan. It builds confidence. Every time we encourage our group. Number 4, it improves attitude. Totoo yan, di ba? Kapag yung mga grupo ninyo ay medyo pasaway at nakakausap po, ini-encourage mo, minsan ang encouragement para pwede pa kayong third party approach. Tama? Kung medyo mayabang, dati ginagawa ko yan eh. Yung pag may mga group sa grupo ko na medyo professional, when I was still active as a distributor, as a networker, pag yung downline kong bago medyo professional, tama, or businessman, ayaw magpaturo kasi nga they're very successful in their field, tama? Bilang isang negosyante, bilang matalino, mayayabang 'yan. Kaya pag nag-meeting ako sa grupo ko, simple ako 'yan eh. Alam nyo, dito, para ka maging successful sa ating industry, kailangan may good learning attitude ka. May kilala nga ako sa ibang grupo, di ba? Kung mo successful sa buhay nila, ayaw na makinig, di ba? Habang mapapansin mo, yung mga tao, parang ako yata yun, di ba? Ibig sabihin, every time na you're talking to your people, meron kang encouragement, yung attitude, nag-i-improve yan. They improves the attitude. And last, encouragement, it promotes action. Di ba? Siyempre, pag mga tatamad-tamad, magiging complacent yung ibang grupo natin, ano ginagawa ninyo? I-encourage mo lang. Then finally, they will realize na, oo nga, no, kahit pala ako well-trained, kahit pala marami akong prospect, kahit pala akong maraming koneksyon o kilala, wala rin pala mangyayari yan kapag hindi ko sila inimbitahan. Wala rin pala mangyayari kapag hindi ko in-offer yung products o yung marketing plan. So, I need to make some action. Sabihin, kailangan natin, ang encouragement, yan ang nagpupush sa atin eh. One thing na nagpupush sa mga distributor, yung encouragement coming from your uplines, mentors, coaches, and even from the top management. Now, how can you encourage? Importante ito. Bakit ganun? Ito yung mga tanong. Bakit po ganun? Kasi minsan, kahit anong encourage namin sa mga downlines namin, hindi pa rin aware. Ang belief, mababa pa rin. Hindi pa rin confident. Tapos yung attitude, hindi pa rin magandang attitude. Tapos wala pa rin kinikilos. Bakit ganon? You know what? You know why? Ganito yan. Ang number one encouragement sa mga tao, they have to realize. Bago mo sila encourage, tingnan mo, paano yung approach mo? Kasi minsan yung approach natin ang problema eh. Yung approach natin sa ating mga distributors. Iba tipong huwag kayong feeling para kang boss. Diba? Hindi mo, as a leader, hindi ka boss. Ikaw lang mag-lead sa kanila. Remember this, hindi ninyo empleyado ang grupo ninyo. Kasi minsan yung mga uplines, mentors o coaches, wagas kung makapagbigay ng instruction o makapag-utos. At minsan, medyo masakit pa yung sinasabi. Na minsan para bang wake-up call. Pero minsan po, super na po yung approach. Kailangan din po alam ninyo yung inyong mga grupo. What do I mean? Kung kilala po si Simon Sinek, di ba? Isa sa mga magaling na motivator, trainer si Simon Sinek. Ang sabi niya, excuse me, 100% of distributors are people. 100% of employees are people. And if you do not understand people, you don't understand business. Wow. Tignan niyo yun. This business, empowered consumerism, this is not 100% negosyo lang. This is a relationship business. Kahit magaling ka mag-encourage, mag-motivate, mag-train, mag-lead sa group nyo, kapag hindi ka nakapag-build ng magandang relasyon, maapektuhan kayo. Ano pakiramdam nyo kapag kumikita ka ng malaki? Tapos pag naglalakad ka, ang narinig mo sa mga downlines mo, grabe si Apple, no? Kumikita yan kasi bla bla bla. Di ba yung puro pangit? Di ba? Maswerte lang si Apple kasi masisipag kami. Yung sabihin, gusto kong ma-realize sa atin lahat na importante ito. Hindi lang po puro pera.
Money, importante. Siyempre, pera, kaya nga tayo nag-business because para magkaroon ng time, financial freedom, at maging healthy. Pero yung income na yon, nanggagaling din yon sa work natin at doon sa mga down the line. So kailangan maging sensitive tayo sa feelings ng grupo natin. How can you encourage your people? Ano pa minsan tatawagan mo sila? Kukumustahin mo, ite-text mo, ipipm mo, just to say hi, God bless, how are you, how's your family? And yan ang number one yan ang number one encouragement sa grupo natin. Yung bang ipinost yung itinext mo siya, halimbawa ang pangalan John. Hey John, how are you today? I hope you're feeling okay. You're feeling good. Okay, how's your family? God bless, brother. Stay safe. Kinumusta mo lang. Kinumusta mo, dahil kinumusta mo. Hindi yung, oh, John, kumusta ka na? May pain ka ba ngayon? Di ba? May pain ka ba ngayon? May nag-join ba sa'yo? Hindi yung tumatawag ka lang sa grupo ninyo pag may kailangan kayo. Oh, kumusta ka na? Mamaya, meron tayong Zoom training, ha? Kailangan, marami kang guest. Paminsan-minsan, dapat lang yon. Pero wag laging ganun. Kukonect lang kayo sa grupo ninyo pag may kailangan kayo. Out of nowhere, para bang wala kang ginagawa sa bahay? Ano ba yung randomly? Ang dami yung mga downlines, leaders, especially to your key people. Tama? Lalo ngayon, kumikita naman kayo, papamisa-misa, magpapadala ka sa bahay nila ng mga merienda. Alam mo ganun? Marami dyan mga top earners, na-appreciate ko yan, nakikita ko yan eh. Kasi yung mga down, tuwan-tuwa, uy, upline, thank you ha. Naalala mo ko, nagpadala ng merienda. Imagine mo yun. Take note of this. Kumikita ka naman, kayo mga top earners, ginagawa ng iba dyan. Maganda yung ganung Kasi ako mismo para ako na-excite ako eh. Alam mo, nung nakaraan po, I think that was Father's Day. Nung Father's Day, tuwan-tuwa po ako eh. Alam niyo bakit? Nakatanggap po ako ng maraming ulam. Tama? Ito, may mention ko na po. May mention ko na sa inyo, di ba? Father's Day. Biglang may tumawag sa akin dito sa condo. Kasi meron daw pa din ang pagkain dyan. Nang dumating, alam saan galing? Kay Doktora Connie Cabantog. Wow! May padalang pagkain sa amin kasi Father's Day eh. Father's Day. Pagkain. Alam mo yung feeling na gano'n? Tama? Kasi siyempre, mga boss, bisa, kumusta nila, blah, blah, di ba? Pero yung gano'ng moment na, pinadalang ka lang, if you will do that to your group, to your key people, to your leaders, na paminsan-minsan. Alam ko maraming gumagawa niyan. Ito pong topic ito para sa mga hindi gumagawa, siguro malaking tulong yun. One way para ma-encourage natin, hindi yung puro lang business. Okay? And next is after learned, excitement, adaptability, discipline, and encouragement, di ba? Resourceful. R is resourceful. Ano yung resourceful? Kailangan po gumagawa ka ng diskarte. Tama? May kasabihan ulit-ulit dyan. About being resourceful. Ito yung sabi ni Tony Robbins. Ang ganda sabi ni Tony Robbins, di ba? It's not the lack of resources that cause failure. It is the lack of resourcefulness that causes failure. What does it mean? Tama? Dito papasok yung dahilan. Di ba? Pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. So be resourceful. Especially today, tayo po nasa lockdown, COVID-19, pandemic, di ba? Online na. And since our business is online, at gusto nyo makapag-build ng grupo, gusto nyo maging updated, messages coming from your mentors, coaches, uplines of top management. Be resourceful. Hindi pa sabihin mo na, hindi po ko naka-attend eh. Bakit? Wala kasi po kaming wifi, wala kaming data, wala kaming internet access. Guys, gusto nyo magbagong buhay ninyo. Gusto mong kumita. Gusto mong maka-adapt. Gusto nyo makasabay sa new normal. Wala kayong choice. Tama? Bawal mag-alibay. Gumawa kayo ng paraan para magkaroon ng internet access, data, or wifi. Why?
Gusto niyo magbagong buhay niyo eh. Paano ka makakapag-attend ng mga trainings? Paano kayo makaka-connect sa mga prospects ninyo kung wala kayong data, Wi-Fi? Tama? So be resourceful. Parang pagpipayin yan eh. Kung gusto niyo mag-join, bumili ng easy package, gusto ko sanang yumaman tulad ng iba dyan, kaya lang wala akong pang-pay-in eh. Guys, excuses. Tama? Complain ng complain. Huwag kayo mag-complain ng complain. Gusto magbagong buhay mo, kailangan gumawa ka ng paraan. Marami nag-join, walang pera. Gumawa ng paraan. The same thing sa atin. Part ng diskarte rito, aside from being a member, being after getting your global packages or easy packages, kailangan magkaroon kayo ng maayos na data, Wi-Fi, importante yan. Tapos, kailangan din, meron kayong laptop. Investment ito eh. Be resourceful. Meron kang investment, meron kang laptop, meron kang cellphone. Ano pa? Itong ginagawa ko, di ba? Para meron ka pang stand. Wala may tipong ganun. Meron ka pang, tawag ito, yung light, di ba? Sabihin, part yan eh. Be resourceful. Kasi dito na tayo talaga eh. Ito talaga yung negosyo natin eh. Why? Tingnan nyo pag pangit po yung setup ninyo, listen to this online na nga. Mag-i-invite ka na nga lang through online. Tapos makikita yung suot mo. Madungis ka. Tapos yung background mo, puro sampayan. May nakita ko minsan eh. Nag-Zoom training ako, yung background niya, may nakasabit ng mga kung ano-ano eh. May underwear pa. Imagine mo, nakasampay. Wala mali siya. Parang this is the reality. Tama? Tamaan ang tamaan, pero gusto ko tang i-remind. Di ba? Ito na nga ang papuhunan mo, di ba? Kung medyo makarat sa tabi mo, okay lang, basta importante, nag-present ka ng business, be resourceful. Tama? Mag-invest ka sa magandang background or sa gadgets, importante yan. Okay? Be resourceful. Kung gusto nyo gumanda, ang resulta mo, maka-attract ka ng mga prospects, mga users, sa'yo mag-uumpisa yan. And letter S is being supportive. Essential elements of leadership is supportive. When you say supportive, saan ka magiging supportive? Marami yan eh. Pag nag-support kayo sa grupo ninyo, ito yung mga tipong you must give time. Yan. Part ng support sa grupo ninyo, yung time. Tama? Kung wala man kayo bibigay sa kanila na tulong financially o material, di ba? Ang number one support na kaya mong ibigay sa group nyo, yung time. Time na tumatawag ka sa kanila, time na mag-organize ka ng Zoom meeting ninyo o Zoom training. Huwag ka laging aasa sa mga Zoom training coming from your uplines. Zoom training, easy talks coming from top management. Kayo mismo, kailangan mag-organize kayo on your own. Kayo mismo mag-organize on your own. Kayo mismo, kahit 5 tao lang yan, support the group, support your group. Tapos, kung meron kayong magandang ideas, kung meron kayong mga updates coming from top management, i-inform your group. Yun ang part ng suporta mo. At kapag kayo sumuporta, halimbawa, ikaw, top earner ka na, may mga grupo na kayo. Tapos, nakikreate na ng sariling Zoom activities, yung grupo ninyo. Part ng support dyan, pwede mo sabihin, leader, downline. Meron pala kayong activities dyan mamaya. Meron pala kayong echo. Tama? Meron pala kayong CSL. Diba? Gusto mo, pwede ako mag-guest sa inyo. Ako na yung magko-closing. Ako na yung closing. Ako na yung magbigay ng motivation para makilala rin ako ng mga downlines mo. Yung mga tipong ganong support. At kapag nag-support ka, nagbigay ka ng support sa grupo ninyo, do not expect anything in return. At wag na wag kayong manunumbat. Alam mo yung downline kong yan. Yung grupong yan. Kaya lumalaki yan. Kasi nasuportahan ko yan eh. Diba? Nag-run out. Okay ba kayo? Nag-run out. Okay ba kayo? Are you learning? Now. What is this? Okay. Tuloy ko pa rin. Okay lang kayo? Are you learning? So after ng support, yan. Leaders are essential elements of leadership is yung humility. So be humble. Importante ba ang pagiging humble? Huwag mayabang. Importante yan. When talk about humility, ito ang good news. I'll give you some points about humility.
Traits, yan. Traits of a humble leader. Humble leader, they never stop learning. Ngayon po right now, since tayo naka-live at wala akong idea how many people or leaders are watching right at this very moment, pero kung kayo po ay isang ng top earners, may grupo na kayo, at still, kayo po ay umatin pa rin ng ating mga easy talks o mga trainings, I salute you guys because isa yan sa mga qualities o traits ng isang humble leader. They never stop dreaming. They never stop learning. Kailangan you have to soak yourself into training. Tama? Ibabad mo ang sarili mo sa training. Invest more time sa training o sa learning. Kasi kapag kayo ay well-trained, marami kayong kaalaman, again, yung confidence level natin tumataas. Never stop learning kasi po, yan minsan ang danger ng ibang mga leaders. Kapag medyo kumikita na, hindi na uma-attend sa mga activities natin. They very seldom, like before, they very seldom nakikita mo sila sa office. Tama? O kumukunik sa opisina. Kasi nga, kumikita na. Ito po, pag kayo naging kumikita na, may grupo na kayo, never stop learning pa rin. Humility pa rin yan. Kahit alam nyo na yung mga pinag-uusapan, yung mga topic, kailangan uma-attend pa rin kayo. Why? Kasi pag nakita ng mga downlines nyo, na si upline nga ang laki-laki ng kita, laki-laki ng grupo uma-attend pa rin sa mga trainings. Hindi pa rin siya nag-stop mag-learn. How much more kami? Yan. Hindi pa kami kumikita ng malaki, wala pa kami masyadong grupo, mas lalo kaming uma-attend. So, be a model. Never stop learning. Humble leader, they make difficult decisions with ease. Tama? Ito yung topic ko kanina na kapag medyo may pangyayari sa grupo ninyo, mga challenges, kailangan in control kayo. They retain relationships. Importante yan. They retain relationships. Sandali muna. Okay. At maglalak. Okay. They retain relationship. What else? They have abundance mentality. Okay. Isabihin, abundance mentality, kailangan you think big. You dream big. When we say abundance mentality, yung dream natin, lakihan natin. Diba sabi ko nga lagi sa inyo, small dreams, small future, big dreams, big future, no dreams, no future. Importante po na yung dreams natin ay mataas na mataas, abundance mentality. Yan. What else? Okay. Wait a minute Since live tayo, maglolobat. Sandali lang po. Yan. Sorry, guys. Yan. Iba pag live. Okay. Wait. Okay. They have an abundance mentality. Humble leader, they accept feedback. Sabihin, pag sinabi ng mga downlines mo o ibang tao na ito kayo, di ba? Sablay ka dito, sablay ka doon. You have to consider that. Tingnan nyo, di ba? Baka may mali ka na nagawa. Huwag yung masyado kayong, hindi ko ginagawa yun. Di mga tipong ganon. Humble leader, they accept feedback. They find joy when others succeed. Yan. They find joy when others succeed. Sandali lang Diba ang live? Yan. Palakpak naman dyan. Are you learning? Yes. Yan. Thank you, Lord. Yan. Thank you for waiting. Actually, sinadya ko yan. Mapapasim mo. Medyo magulo, di ba? Part ng training yan. Kasi, kung medyo makayabangan ka dito, sabi mo, ano ba naman yan si Sir Arne? Meron training. Tapos, hindi naman siya inaayos yung kanyang mga laptop. Di ba? Dito makita yung pasensya ninyo. Anyway, ang tawag doon, ad-lib. Humble leader, they find joy when others succeed. So, importante ito, na minsan, may mga leaders po na kapag kumikita yung mga downlines nila o ibang grupo, nai-insecure sila.
Alam mo, ang isang humble leader, ang isang leader po talaga, you celebrate other people's success. Tama, matuwa kayo kapag ang downline nyo, especially yung downline nyo, mas kumikita ng malaki sa'yo, be thankful. Kasi ikaw yung pinaka-upline, di ba? Para bang trophy mo yon. Kapag yung downline mo nakapag-create ng malaking grupo at kumikita, be thankful kasi trophy nyo yon. Tama? Pag gumagandang buhay ng ibang mga crosslines ninyo, be thankful kasi part ng empowered consumerism yan eh. Kumbaga part ng pamilya mo yan. Okay? You celebrate other people's success. Find joy when others succeed. And the humble leader, they assume responsibility. Ladies and gentlemen, especially to our top earners, leaders, look at me now. They assume responsibility. Na pag meron kayo nagagawang hindi maganda, di ba? Kapag maganda ginagawa nyo, na-appreciate yun. Pero pag meron nyo may sablay kayo, assume responsibility. Be a leader. Okay? And last, humble leader, they take time to say thank you. Importante yan. Even your associates mo, users nyo, downlines nyo, crosslines nyo, management, staff ng company natin, always say thank you. Sa mga tao na hindi nag-join sa inyo, kapag nakikita mo, say thank you. Kasi naging part sila ng istorya mo. Yung bang gratitude, wag na wag mawawala sa atin yung pagkapasalamat. Especially kapag gumaganda na po ang buhay ninyo sa ating company, the more kayo nagiging successful, the more kayo magha-humble down. Wag na wag mo lalagay sa utak ninyo yung success. Maraming maganyan po na nang yumayaman na, gumaganda ang buhay, nag-iiba yung ugali. Dapat po, ang turo natin, kayo ay naging instrumento lang, be an inspiration. Dapat po, hindi lang mai-inspire ang grupo ninyo, ang other lines ninyo, ang ibang tao, hindi sila ma-inspire because of your achievements. Dapat ma-inspire sila kasi the more kayong gumanda ang buhay, the more kayo nagha-humble down. Yun ang magandang inspirasyon. Hindi siya nagbago. Maraming grupo dito. Nung walang pera, mabait. Nung nagkaroon ng pera, nag-iba ugali. Pero good news, meron pa rin naman. Marami rin po naman ng mga distributors when they started sa empowered consumerism na walang-wala at nung gumanda ang buhay, ganun pa rin ang kanilang ugali. Yun ang magandang gawin. Tama? That's the number one, humility, yung pagkaroon ng gratitude. Always say thank you. And next is the initiative. What is initiative? Initiative, siyempre, ito yung mga tipo na kusa. May kusa kayo. Paano magkaroon ng kusa? Number one, isipin nyo na empowered consumerism, this is your own business. This is your own business. Huwag mo nang hintayin pa na sabihan ka ng mga mentors o uplines na dapat mong gawin. Pag medyo may alam ka na at nakita mo may nakapost na mayroong trainings na tingin mo kailangan mo, umattend ka. Initiative. Okay? Ito yung classic example. Mayroong story. Malamang, this is a very famous story about, when we talk about initiative. Yung story about everybody, somebody, anybody, and nobody. Yan. There is a story about 4 people named everybody, somebody, anybody, and nobody. There was an important job to be done, and everybody was sure that somebody would do it. Anybody could have done it. Nobody did it. Somebody got angry about that because it was everybody's job. Ang ganda ng laman. Ibig sabihin, may dapat palang gawin. Pero walang kumikilos kasi alam nila may tao namang gagawa nun. Lahat sila, yun ang iniisip. May gagawa naman yan. Tapos nung walang ginawa, anong ginawa? Nung walang ginawa, walang kumilos, nagsisisihan sila. Pero di mo ba alam, lahat yun ay trabaho nila. Anong point? Exactly the same sa empowered consumerism. Na wag mong expect na si upline lagi o si mentor, si coach lagi ang mag-organize ng Zoom meeting, Zoom training, StreamYard, tama? Mag-events, tama? Dapat, meaning, kayo mismo ay gumagawa kayo ng paraan para matulungan ang grupo ninyo.
Yun ang pinaka-importante. Empowered consumerism, this is your own business. Kayo ang magpapayaman sa sarili mo. Nandyan lang si upline, nandyan lang top management, pero how to build your network, ikaw ang magre-recruit para sa'yo, ikaw ang magpe-present, tama? Ikaw ang magko-closing, ikaw ang magbigay ng training at motivation habang tumatagal as a leader. Pero sa umpisa, since wala pa kayong alam, nandun po si upline para i-guide kayo. Pero not all the time, si upline ay nandyan. And the last is persistent. Essential elements of leadership is persistent. Ano yung persistent? Kailangan tuloy-tuloy kayo. Kaya nga, di ba, the famous line of HOF Carlo Binaventura na dati marami nang katatawa sa kanya. Ano ba yung very small line na binabanggit lagi ni Sir Carlo? Tuloy-tuloy ka lang. Totoo, very effective. Kasi lahat po na naging successful sa business po ng empowered consumerism, anong ginawa? Tumuloy-tuloy lang. Persistent. Importante yan. And before I end, I want to thank my direct upline, si upline James. Tama? Yung direct upline ko po, kung di siya naging persistent sa pag-i-invite sa akin na ma-involve sa networking business, malamang hindi niyo po ako harap ngayon. Kung ano po ang magandang buhay na naranasan ko ngayon because of this industry is because of persistence nung pinaka-direct upline ko. Okay? So, persistent, pag tuloy-tuloy kayo, maniwala kayo, minsan mabagal po ang resulta, okay lang yan. Pero hindi ibig sabihin na mabagal ang resulta ninyo, walang nangyayari. Kasi po minsan, sa industriya natin, listen to this, meron tayong tinatawag na kailangan deserve mo na at kailangan ready na kayo. Example, kung kayong lahat ay bibigyan ko ng 1,000 mga grupo, 1,000 downline, malamang lahat kayo magiging masaya. Correct? Pero ang tanong dyan, pag kayo ba ay meron 1,000 na downlines, kayo ba ay ready na? Yung 1,000 downlines is alagaan nyo. Ibig sabihin, minsan kaya ang mga ibang mga tao ay wala pang malaking grupo kasi hindi pa sila ready. Kasi pag yung downline mo, marami na sa'yo na. At hindi ka pa ready, mawawala lang yun. Sayang lang. Okay? So ngayon po, ginagawa namin, bakit kami mga trainees na ganito para maging ready kayo. Para just in case, or just when the time comes, na yung downlines mo ay dumating na, you can know how to handle your group already. Okay? That's what we call being ready. Tapos yung deserve. Kung iba sa inyo gusto kumikita ng malaking pera, lahat tayo gusto yan, pero kailangan deserve nyo muna. So again, just be persistent sa pag-attend ng trainings, be persistent sa goals natin. Huwag na huwag kayong maiinip. At when we talk about persistency, again, never estimate the power of persistence. Pag tuloy-tuloy, meron at merong mangyayari. But siyempre, in reality, kapag dumating yung time na para bang feeling nyo na ginagawa mo na lahat ng paraan, preparasyon, bilang leader, meron ka ng good learning attitude, ginagawa nyo pa rin ng paraan, pero para bang feeling mo, wala pa rin nangyayari, at gusto mo na mag-quit, gusto nyo mag-stop, okay magpahinga kapag burnout ka na. Okay magpahinga kapag pagod na pagod kayo. Pero yung pag-quit, wag na wag mong ilalagay sa utak nyo. Kasi once nag-quit ka, tapos na po. Wala akong nakitang tao yumaman. Na yumaman kasi nag-quit. Uy, ang yaman yan. Alam nyo ba bakit